hindi namin may pagkakaila na talagang we had strong grounds to oppose, no? At least yun yung pananaw namin. But as to setback, we're ready naman, whatever happens. This is the possibility of this happening is something we also anticipated. So, hindi naman natin masasabi na malaking setback to. Siyempre, hindi naman tayo magbobolahan. Siyempre, mas gusto namin kung talagang kumbaga, napagbigyan din, no, yung opposition namin. But, that's normal naman in any court proceeding, and we respect the impeachment court as well as the ruling made by the presiding officer. So tayo, we just submit to the ruling of the court, but again, without prejudice, syempre, sa mga remedies that are available. Nagharap ng magkasalungat na argumento ang prosekusyon at depensa sa usapin ng sabina para sa bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte sa ikapitong araw ng impeachment trial. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Sheena Torno live. Magandang gabi, Sheena. Franco, tama ka nga dyan, no? Pero bago nga mag-adjourn sa ikapitong araw ng impeachment trial, inusisa muna na ilang senator judges yung hiling ng prosekusyon na pagpapasabina sa mga financial record ni Vice President Sara Duterte. Pinangunahan ni Senator Judge Joel Villanueva ang pagsasagwa ng clarificatory question sa magkabilang panig sa ikapitong araw ng impeachment trial ni VP Sara. Kaugnay pa rin ito ng hiling na sabina para sa bank records, tax records at AMLAC records ng Vice Presidente at ng kanyang mister na si Attorney Manasseh Carpio. Tinanong ni Villanueva kung paano masasabing mahalaga ang hiling ng prosekusyon na mailabas ang mga financial record. Tugon ni House Prosecutor Chel Jokno, layunin umano nilang makita ang buong larawan ng naging transaksyon ng mag-asawa. Pero wala pa po tayo dun sa punto kung tatanggapin ba nitong hukuman ang evidence na yun, kung siya po ay admissible o hindi. Ang salin po kasi ay parang snapshot lang po yan, year-end, kung ano yung mga assets, liabilities, and net worth ng isang government official. Ang ITR din po ay parang short video lang po yan ng mga transaksyon ng isang taxpayer sa kabuuan ng taon na yon. Makikita lang po natin yung buong larawan pag nailabas natin ang mga bank records. Sang-ayon naman ang defense team na hindi pa kasama sa usapin ang pagiging admissible ng dokumento bilang ebidensya. Ayon kay Attorney Michael Powa ng depensa, hindi nila kinokontra ang pananagutan ng mga opisyal o ang pagiging bukas sa pagsisiyasat. Even under jurisprudence, meron pong requirements bago tayo makapag-issue ng subpoena para maging valid yung subpoena na yon, na definiteness, no, and relevance. Ngayon, yung twin requirements na yon para po sa pananaw ng depensa ay lacking in this case. Sa kabilang banda, nakatuon ang pagtatanong ni Senator Judge Pia Cayetano sa kung maituturing bang mapanghimasok ang pagsusuri sa financial records si VP Sara. Kwenasyon din ni Cayetano kung fruit of the poisonous tree ba ang hiling ng prosekusyon na sabina. Tama ho yung pagkambanggit nyo na yung nature ng search warrant very invasionary, di ba? Because it requires that pasukin yung bahay, halugugin yung gamit. Pero hindi kaya invasive din yung paghalughog ng records? Is that not extremely parallel? I mean, is it not very similar? Yung pong search warrant, kung ano man ang makuhang ebidensya doon, ay direktang binibigay po yun sa court. Yung pong nakikita po natin sa subpoena, it is not in any way invasive. Kaya po sa aming mga pananaw ay malaking-malaki ang pagkaiba ng search warrant sa subpoena. Subpoena and a search warrant are very much similar in that both are compulsory processes. No? So, yes, hindi tayo papasok sa bahay ng isang tao o ng nasasakdal, but it will be intrusive because we will be opening up all the financial transactions for, sabi nga dito, almost 20 years of the respondent. Kanina po, nabanggit po ng aking kagalang-galang na opposing counsel na particularly described na po yung kanilang naisulat. However,
the defense does not agree with that proposition. Nakasulat po dito ng hinihingi nila ay account opening and maintenance records, KYC documents, information files, signature cards, all account and transaction records, ledgers, journals. Basically, Your Honors, this is everything. Ibig sabihin, ni-specify lang nila ang nilalaman ng lahat ng bank records. So ang tanong namin, saan ba dito yung relevant or material? Kasi lahat na po ng records hiningi eh. So, and this bolsters our theory, of course with all due respect to the opposing side, na kaya namin tinatawag o kaya namin natawag na fishing expedition ito. Kasi lahat na ng records hiningi, pero hindi naman matukoy which would actually be relevant. Binigyang diin pa ni POA na hindi maaring gumawa ang impeachment court ng sariling panuntunan para payagan ang pagkuha ng mga bank record. Anya mahigpit na pinoprotektahan ng batas ang pagiging confidential na mga ito. Ayon pa sa kanya, hindi rin maaring gumawa ang korte ng bagong exemption sa batas para lamang sa isang tao. Paano rin umano itong paglikha o pagbabago ng batas na kapangyarang nakalaan sa Kongreso at hindi sa korte. Sa kabila ng pag-usisa ng ilang senator judges, kinatigan ng Senate Impeachment Court ang prosekusyon sa pag-issue ng subpoena para sa bank, tax, AMLAC records ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Carpio. After a careful examination of the records requested, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. Ipinag-utos naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na muling dalhin sa impeachment court ang BIR box na naglalaman ng mga tax record matapos itong isauli kamakailan sa House Prosecution Panel. Bukod pa riyan, inaprobahan din ang pagpapalabas ng subpoena sa 19 na korporasyon o negosyong iniuugnay umano sa mag-asawa. Hanggang sa July 30 lamang ang ibinigay na palugit ng impeachment court sa mga tatanggap ng subpoena upang maisumete ang mga hinihinging dokumento. Franco, samantala, naghain naman ng letter of manifestation itong si Senator Rodante Marcoleta sa Senate Impeachment Court para ipaabot na dapat maisama at makonsidera yung kanyang boto sa impeachment trial. Ibinahagi rin ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na ganito rin yung hinihingi rin ni Senator Jinggoy Estrada. Pero ayon sa presiding officer na si Senator Cheese Escudero, hindi mo na pagpapasyahan ng impeachment court ang usaping yan. Pero sa halip ay tatalakayin daw ang manifestation o letter of manifestation ng dalawang senador sa pagbubukas ng plenaryo o ng sesyon ng Senado. Samantala, bukas rin ay asahan na rin nating ihaharap ng prosekusyon ang panibagong testigo nila. Itong si NBI Director Melvin Matibag, kaugnay pa rin niya na Franco itong sa Article 4, grave threat o assassination plot umano ni Vice President Sara Duterte sa ilang matataas opisyal ng bansa. Franco. Maraming salamat, Sheena Torno, sa iyong live report. Sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinuwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang umano'y magkaibang pamantayan sa paghawak ng impeachment complaint laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng paghingi ng subpoena sa kanilang financial records. Si Angel Pastor magbabalita live. Magandang gabi, Angel. Yes, magandang gabi. Kwenestyon nga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano itong ang House Prosecution Panel sa standard na ginawa ng House Prosecution Panel sa paghawak ng kaso ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa bank records ni BBM at itong bank records o bank documents ni Vice President dito sa kasalukuyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa oral arguments, binalikan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. na dininig noon ng House Committee on Justice. Matatanda ang ibinasura ang reklamo laban sa Pangulo dahil hindi umano ito naglalaman ng ultimate facts na magpapatunay ng impeachable offense. Hindi na rin umano hiniling ng komite ang bank, BIR at AMLC records ng Pangulo. In the complaint against President Bongbong Marcos,
the finding was the complaint failed to establish any factual nexus between the president and an impeachable offense. Does the prosecution agree that the requirement of alleging ultimate facts applies equally to all impeachment complaints, regardless of it's the president or the vice president? When the members of the committee examined the complaint filed against the president, the conclusion of the committee was in fact that there were only conclusions of law contained in that complaint, not allegations of ultimate facts. Dahil dito ay giniit ni Cayetano na tila magkaiba ang naging pamantayan o standard sa kasalukuyang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hinihiling ng prosecution na ipasabpi na nga itong bank at tax records ng Vice Presidente at ayon kay Cayetano, wala umanong authentic na dokumentong mag-uugnay sa mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Ang katotohanan ay hindi Confidential. confidential. So why in the case of President Marcos is the katotohanan confidential, but in the case of Vice President Sara, it's not confidential? What I recall is that the conclusion was that the complaint did not allege Yes. ultimate facts. So there was a conclusion even before asking for all of this. But in this case, there was a conclusion that there's no nexus between the president and an impeachable offense. In this case, walang authentic documents pero humihingi ng supina kasi yung katotohanan hindi confidential. Kasunod nito, tinaynong ni Cayetano kung patas bang obligahin ang Vice Presidente na magsumite ng halos 20 taong financial records mula sa AMLC, BIR at mga bangko. Anya hindi ito ginawa sa impeachment complaint laban sa Pangulo. We want fairness for everyone and for the Filipino people, but would it be unfair to require 20 years of documents from AMLA, BIR and bank accounts from Vice President Sara without requiring the same from President Bongbong, considering that all of these scandals is happening during his administration? Senator, Depensa naman ng prosekusyon, magkaiba ang sitwasyon ng dalawang kaso. If the allegations of the complaint against the president did in fact contain ultimate facts, I would see no reason why the Committee on Justice should not have proceeded with it. Samantala, iginiit naman ng depensa na walang ultimate facts at dapat at sapat na ebidensyang nakapaloob sa Zabalia at Cabrera impeachment complaints. Ayon kay Attorney Michael Powa, ang mga bank account na naisipasabina ng prosekusyon ay mula umano sa impormasyon ng AMLC. Kinukasyon ng depensa ang impormasyon dahil umano sa labag ito sa batas. But yun nga po yung punto namin, no? In the Zabalia and Cabrera complaints, wala pong ultimate facts at wala din pong evidence or evidentiary na nakakalakip doon po sa mga complaints, and which is the very issue that we brought up to the Supreme Court. Because as you can see, lahat po ng pinanggalingan na accounts na yan ay yung AMLAC, but which we are contesting, no? Sa amin po, unlawful po yung naging disclosure sa Committee on Justice. Iginit ni Powa na maaaring may turing na fruit of the poisonous tree ang naturang mga record kung iligal ang paraan ng pagkuha sa mga ito. Anya, wala ring malinaw na kaugnayan ng mga record sa articles of impeachment. Franco, natapos nga itong ikapitong araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na oral arguments lamang dito nga sa hiniling ng prosecution panel na sabina dito sa mga bank documents ng Vice Presidente. At bukas, Martes, ay nakatakdang humarap si NBI Regional or NBI Director Attorney Melvin Matibag bilang testigo ng prosecution at huling witness ng prosecution panel dito nga para sa Article 4 na tumutukoy sa grave threat na ipinupukol dito kay Vice President Sara Duterte. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, Angel, sa iyong live report. Hindi apektado ng husto ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa naging desisyon ng Senate Impeachment Court na ipasabina ang kanyang bank tax at ilang AMLAC records. Ayon sa kampo ng Vice Presidente, matagal na nilang inaasahan ang ganitong hakbang. Si Jason Rubrico magbabalita.
Sinabi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nila kinatatakutan ang mga dokumentong hinihingi ng prosecution panel. Ayon sa defense team, ang kanilang pagputol ay nakabatay sa pagsunod sa due process at sa mga umiiral na batas. Inaprubahan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang motion ng prosecution na ipasabina ang bank, tax at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Sakop ng sabpina ang bank records ng mag-asawa mula 2007 hanggang 2021. Hindi naman kasama sa utos ang foreign currency deposit accounts, records ng law firm at 2 corporate entities. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, inaasahan na nila ang posibilidad na maaprubahan ang motion kaya hindi sila labis na nababahala. Iginit ni Poa na ang kanilang pagtutol ay hindi dahil sa takot sa mga dokumento, kundi dahil naniniwala silang dapat sundin ang due process at ang mga umiiral na batas sa paghingi ng naturang mga record. Sa amin, we anticipated it at parati ko naman sinasabi, hindi namin kinakatakot yung mga dokumento, di ba? Ang punto lang naman talaga namin is meron tayong mga batas, meron tayong due process clause sa Constitution. And sa akin kasi pagdating sa Bill of Rights, it's tested when it's not when it's convenient It's tested when it's inconvenient. 'Di ba? Katulad ngayon, that's how you really test kung uubra yung due process in a situation that's difficult to decide, that's inconvenient for everyone. So, but then again, sa atin naman no na-anticipate natin to. So kung mangyari man, I don't think it will affect the defense. I don't think it will be incompatible with our theory and our strategy all along. So we're not so down about it. But of course, if sabi ko nga may mga remedies under the law, we'll still ask the client kung gusto niya. Bagamat hindi pumanig sa kanila ang naging desisyon, sinabi ni Poa na iginagalang nila ang pasya ng impeachment court at handa silang sumunod dito nang hindi isinasantabi ang mga legal remedies na maaari pa nilang gamitin. Nang tanungin kung malaking dagok ba ito sa depensa, sinabi ni Poa na mas nanaisin sana nilang napaboran ang kanilang pagtutol. Ngunit bahagi aniya ito ng normal na proseso ng paglilitis at handa sila sa anumang mangyari. Hindi namin may pagkakaila na talagang we had strong grounds to oppose. No? At least yun yung pananaw namin. But as to setback, we're ready naman. Whatever happens, this is the possibility of this happening is something we also anticipated. So hindi naman natin masasabi na malaking setback to. Siyempre, hindi naman tayo magbobolahan. Siyempre, mas gusto namin kung talagang kumbaga napagbigyan din yung opposition namin. But, that's normal naman in any court proceeding and we respect the impeachment court as well as the ruling made by the presiding officer. So, we just submit to the ruling of the court. But again, without prejudice, siyempre, sa mga remedies that are available. Sa usapin naman kung maaari nilang dalhin ang isyu sa Korte Suprema, sinabi ni Poa na bukas ang posibilidad, ngunit wala pa silang pinal desisyon. Aniya, kailangan pa nila itong pag-usapan bilang defense team at pag-aralang mabuti bago maghain ng anumang petisyon. It's something that we have to discuss. Kung aakyat ka sa Supreme Court, syempre, you have to also, draft the pleading itself and make sure that all of your arguments ay malatag ng mabuti, di ba? So, hindi pa natin yan masasabi dahil in fact yung pag-akyat pa lang sa Supreme Court ay di pa namin na-desisyonan, meaning you never know, baka hindi naman kami umakyat talaga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.